Hindi maitatanggi na isa ang Pilipinas sa mga pinakarespetadong bansa pagdating sa larangan ng boxing. Ilang naglalakihang pangalan na nga mula sa iba't ibang weight divisions ang naiproduce ng ating bansa. Nariyan ang magagaling nating flyweight champions gaya ni na Pancho Villa, Little Dado at Donnie Nietes. Sa bantamweight division naman naghari ang mga gaya ni na Luisito Espinosa, Jerry Peñalosa at Nonito Donaire. Gumawa rin ng kasaysayan sa super featherweight division ang mga world champions natin gaya ni na Flash Elorde, Ben Villaflor at Rolando Navarrete. Siyempre, nariyan din ang one of the GOATs ng boxing na si Manny Pacquiao na naghari sa 8 magkakaibang divisions ng boxing. Kabilang na ang lightweight, light welterweight, welterweight at light middleweight. Hindi rin malilimutan ang kontribusyon ni Seferino Garcia, ang kauna-unahan at hanggang ngayon nag-iisang boksingerong Pilipino na naging world middleweight champion. Nakuha niya ang titulo matapos talunin si American boxer Fred Apostoli noong 1939. Subalit ang middleweight na nga ang pinakamataas na dibisyon sa boxing kung saan nakasungkit ng world title ang mga Pilipino. Wala pa ring Pilipinong nakakaabot sa mas matataas pang mga dibisyon, kabilang na nga ang heavyweight kung saan nakataya ang prestihiyosong world heavyweight title. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga posibleng dahilan kung bakit wala pa ring heavyweight world champion ang Pilipinas. Pero bago yan, kung ngayon ka lang napadpad sa ating channel, pindutin mo lang ang subscribe button para sa mga makabuluhang usapan tungkol sa boxing. Ayon sa mga global statistics, ang average height ng lalaking Pilipino ay nasa mga 5 feet and 4 inches lang. Kung ikukumpara nga ito sa mga bansang dominante sa heavyweight ay makikita ang pagkakaiba. 5 feet and 9 inches ang average height ng mga Amerikanong lalaki. 5 feet and 10 inches naman sa mga Briton. Sa boxing, habang tumataas ang weight class, mas lumalaki rin ang average na height at reach ng mga fighters. Sa katunayan, maraming top heavyweights ngayon ay nasa 6 feet and 3 inches pataas. Bagamat marami na nga tayong naging world champions sa lower weight divisions, bihira naman talaga ang mga Pilipinong naturally built para sa heavyweight division at dito na nga pumapasok ang isa pang dahilan. Hindi lang height ang usapan sa heavyweight boxing, kundi pati na rin ang natural muscle mass, bone structure at raw physical force ng isang boksingero. He's out cold. Kung papanoorin nga natin ang ilan sa mga legendary Pinoy boxers gaya ni na Pacquiao, Elorde at Donaire, dito natin makikita na elite speed, skill at timing ang kanilang main weapons. Ngunit lahat sila ay naging dominante sa lighter divisions dahil yun din naman talaga ang mas bagay sa average physical build ng karamihan sa mga Pilipino. Samantalang sa heavyweight division, kalaban mo ang mga higanteng tulad ni na Tyson Fury na may height na 6 feet and 9 inches at Deontay Wilder na may tangkad na 6 feet and 7 inches. May kasabihan nga sa boxing na weight classes exist for a reason. Sa division na ito, hindi sapat ang galing lang. Kailangan mo ring makipagsabayan sa laki, reach at raw physical force ng kalaban. At hindi lang yan ang mga balakid. Nakaharap ng mga Pinoy boxers, nariyan din ang mga usapin sa nutrisyon. Karamihan sa mga boksingerong Pinoy ay nagmumula sa mahihirap na pamilya na ginagawang pangkabuhayan ng sport na ito. Ang kakulangan sa tamang nutrisyon, sapat na protina at modernong sports science sa panahon ng kanilang paglaki ay nagiging hadlang para maabot ng kanilang katawan ang maximum genetic potential nito. At dahil bihira nga ang matatangkad at malalaking Pinoy boxers, natural lang din na mahirap humanap ng mga dekalidad na heavyweight sparring partners upang hasain ang kanilang mga talento. Mayroon din namang mga Pilipinong biniyayaan ng pambihirang height at size, ngunit karamihan ay pinipili ang larong basketball. Bukod sa mas madaling makakuha ng scholarship, hindi pa nila kailangang makipagbugbugan at makipagbasagan ng mukha para kumita sa basketball. Nariyan din ang usaping infrastruktura sa mga boxing gym sa ating bansa na mas nakafocus talaga sa lighter weight classes. Kaya kadalasan, kulang ang mga pasilidad para sa strength and conditioning ng mga boksingerong nasa 200 pounds pataas.
mas mahal din ang pag-develop ng mga heavyweight boxers dahil mas mataas ang physical demands at maintenance costs nila. Kung titignan nga natin ang listahan ng boxrec.com, hindi pa lalampas sa 10 ang bilang ng mga Pinoy na naging pro heavyweight boxers. Wala rin sa kanila ang talagang nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng boxing. Dahil dito, wala rin tayong matibay na blueprint o modelo kung paano humubog ng isang world-class heavyweight boxer. Gayunpaman, hindi lamang Pilipinas ang bansang hindi gaanong pinalad sa tinatawag na genetic lottery pagdating sa taas at natural na laki ng katawan. Marami ring ibang bansa sa Asia ang nasa kaparehong sitwasyon gaya ng Japan, Thailand at South Korea. Bagamat mayaman ang mga bansang ito sa kasaysayan ng boxing at nakapag-produce ng mga world champions sa iba't ibang weight divisions, hindi pa rin sila nakakapag-produce ng isang tunay na world heavyweight champion. May ilang exceptions lang dito, partikular na sa ilang bansa sa Central Asia, tulad ng Uzbekistan kung saan nagmula si Ruslan Chagaev, ang kauna-unahang Asian-born boxer na naging world heavyweight champion sa ilalim ng isang major sanctioning body. Nasungkit ni Chagaev ang WBA World Heavyweight title noong 2007 matapos niyang talunin ang nooy wala pang talong higante na si Nikolai Valuev ng Russia. Nariyan din si Zhilei Zhang ng China na nakarating sa championship level bilang interim title holder, ngunit hindi pa rin umaabot sa pagiging full world heavyweight champion. At alam nyo ba na kahit ang Mexico na isa sa mga pinakadominanteng bansa pagdating sa boxing ay mayroon lamang iisang world heavyweight champion sa kasaysayan. At ang boksingerong ito ay hindi isang typical na heavyweight na may mala-Adonis na pangangatawan na gaya ni Anthony Joshua. Siya si Andy Ruiz Jr. Kaya't gaya nga ng kasabihan, there's always a first time. Malay nga natin, balang araw ay makakakita rin tayo ng isang world heavyweight boxing champion mula sa Pilipinas. Isang freak of nature na may mala Muhammad Ali na footwork at mala Pacman na speed at power. Sa ngayon ay tila suntok sa buwan, ngunit posible naman ang lahat sa tamang sistema, disiplina at sapat na programa para sa mga atletang Pilipino.